Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. Pero this time po, napakagandang balita po nito, no? Best president ever! Sa ngayon, si BBM kasi po, ibababa ang taxes sa stocks. Okay, buting tingin po natin ang balita po na yan. Hindi po talaga ako mahilig sa politics po, no? Kaya lang po, eto sa ngayon po, siya na po ang favorite ko ngayon, si Bongbong Marcos. Kasi syempre, meron po siyang project na magbe-benefit po tayo mga stock market participant. Previously kasi ang gusto ko si Gloria Macapagal Arroyo kasi panay holidays ng panahon niya. Anyways, hindi nyo naabutan nyo kasi medyo bata-bata pa yung karamihan sa inyo, mga nag-aaral pa siguro kayo noon, no? Anyways, pasok na po tayo sa balita, no? Ang balita po na to ay galing po sa billionario.com. Alright, ang sabi po dito, request ni BBM. Again po, ang mahal na pangulo po natin ang nag-request. Ayan, no? So, kasi ganyan po minsan may project ang pangulo. Ngayon, ipapasa nila yan. Ipe-pressure niya yung Congress para gumawa ng aksyon ng Congress. Ipasa yung batas. Katulad po nitong Maharlika, no, na fund. Ganun po, syempre, yung project po ng pangulo, yung pinasa, tapos pinasa naman po, no, ng mga mambabatas. Ito naman po, iba. Ang request ni BBM ay gawing batas ng Congress na bawasan ang tax saan? Sa stock transaction. Para daw po ma-perk up, mabuhayan, maging lively ang ating Philippine Stock Exchange. At hindi lang Philippine Stock Exchange, pati daw yung mga pension funds daw natin ay makinabang, no? Alright, ayan, no? So, nagre-respond lang daw, no, to President Bongbong Marcos' call to revitalize the Philippine Stock Exchange. The House of Representatives has moved to significantly malaki yata ibabawas dito, exciting, reduce taxes on stock transaction to inject fresh energy into the market and enhance pension fund growth. So dalawa po ang goal po nila sa pagbaba ng tax. Una po, magkaroon mabuhay ng loob ang mga participants sa stock market. Pangalawa, para makinabang po yung mga pension fund, yung mga SSS po natin, mga ganyan, no? Alright. So, ang namuno po yadi dito, no, yung Albay representative, no, ang Honorable Congressman Joey Salceda, no, na final yung House Bill 8958, the Capital Markets Efficiency Promotion Act, proposing to amend the tax code slash the tax on stock transaction from 0.6%, kasi ngayon po 0.6% or 60 basis points to only 0.1%. Ang laki, ang laki po nito. 10 basis points from 60 basis points to 10 basis points. Parang 80+% ang binawas, no? Hindi, medyo mahina na ako sa math, pero estimate ko nasa 80% ang binawas po nila, no? Sa taxes, grabe po ito. Grabe pong reduction ng tax po nito, no? So I think po, no, ang opinion ko po dito, sa totoo lang po, no, ang opinion ko po dito, ang malaki po talaga may incentivize po nito yung mga short-term traders, yung mga day traders, yung mga mabilisan lang, no, yung mga tipong araw lang o weeks lang, in and out ng position. Kasi po kasi syempre mas mababa na yung cost, yung transaction cost nila magiging much cheaper lang po, kasi yung tax mo sa sa broker 25 basis points and then 10 basis points na lang, so 35 basis points na lang ang kada trade mo. So, syempre, kahit na manipis na lang yung nakikita mo na halimbawa pa, no, yung spread, no, yung nakita mong spread na wala makikitain mo, yung dating hindi mo mapasok-pasok, pwede mo nang pasukin ngayon, no, kahit manipis yung spread, kasi nga mababa po ang trading cost, ang cost mo ng pag-trade. So, short-term trader po talaga, ang tingin ko po makikinabang po talaga dito. Short-term traders, mapapadalas ang pagte-trade po nila, no? And I think magi-improve po ang market liquidity pag nabuhayan ng mga traders po, ng mga day traders. Pag nabuhayan sila, magkakaroon ng market liquidity, mas maraming nagte-trade araw-araw. So, kahit po tayo mga long-term trader, makikinabang po tayo dyan, kasi kung gusto mo ng liquidity, gusto mo ng bumili o gusto mo ng mag-out,
eh meron pong counterparty na maasahan ka na magte-take nung other position na gusto mo. Kung gusto mong bumili, someone will be willing to sell kasi mas mababa yung cost no? And likewise, if you want to sell, someone is willing to buy, no? Kasi mas magiging active ang mga traders, mas mag-i-improve ang liquidity, no? So mababawasan na siguro yung mga kinakatakutan natin, no? Marami kasi sa atin natatakot sa illiquid stock. Baka hindi na po maging illiquid po 'yan kasi sa pag nabuhayan ng loob ang mga kaibigan nating traders, no? Savings pa rin po ito para sa ating mga long-term traders, value investor, long-term investor po pala, no? Long-term value investor, savings pa rin, nakaka-save pa rin ito. Kaya lang hindi natin ito masyado mararamdaman. Syempre, hindi naman tayo naghahabol ng 2%, 3%, 4%, 5% na na returns. Pag ikaw ay long-term investor, ang hinahanap minsan 10 years, no? Minsan 5 years, 10 years yung position mo. Matagalan po talaga. So usually malaki yung mga capital gains po niyan. So, yung konting basis points na to, baka hindi po natin masyadong maramdaman, no? Ayan. So, pero savings pa rin yan. Sayang yan. Laman tiyan din yan, no? Tuloy natin ang pagbabasa. The chairman of the House Ways and Means Committee also proposed to slash. Uy, ano kaya to? Ano yung slash na to? The tax on dividends. Uy, ito na. Dividends. Dividend investor. Mabuhay kayo. Or foreign non-resident. Ay? Foreign non-resident? Sino yun? Foreigner. Okay, from 25% to 10%. Ay, ba't ganun? 25% to 10% foreign non-resident to create harmony between cash and property dividends. No, wait lang. Sana dinamay din po tayo mga local. Sana yung 10% na dividend natin, dividend tax, sana binawasan din, no? Para makinabang din po tayo. Kasi malaki din po yan, 10%, no? Sana mabawasan kahit 8% sana, no? Kahit gawing 8%. Mararamdaman natin yan, eh. Sana dinamay na nila. Sana i-amend dito. Uy, balik nyo muna. Isulat nyo ulit ito. Isama nyo itong dividend. Ang dami na naming dividend investor. Ang dami na po ngayon. Ang dami na nagdi-dividend investing. Kaya maganda po talaga na ano po ito, bawasan din yung tax para syempre mas lalo pa dumami ang mga dividend investor po, no? Ayan, Salceda proposed to impose a 0.1% tax on debt instrument. Okay, to align with the lowered rate for stock transactions. Sa mga debt naman po ito, no? Mga debt securities po, no? Alright, pero syempre ang channel po natin mas more into stocks po tayo, no? This adjustment would raise 2 billion and mitigate the projected tax reduction of 6.8 billion for stock transaction and 5.1 billion for stock dividends. No? So, mababawasan po ang income ng government. Siyempre, nagbawas ng tax, mababawasan ang income po nila. No? While acknowledging an anticipated loss of 9.8 billion in revenue due to the reform, Salceda believes that the social security system and government services insurance system, GSIS yata ito, SSS and GIS pension asset alone could grow by at least 73%. Ito, nawala na po ako dito. Hindi ko po naiintindihan kung paano po nila naisip ito. Babawasan yung tax sa trades, no? Sa trades. And sabi nila magiging epekto ay kikita ng 73 billion ng SSS at GSIS. So hindi ko po naiintindihan dito to, no? Kung paano nagkagalito to. Pa-comment nyo po sa baba, guys, kung naiintindihan nyo po ito para matuto din po tayo. Alright. So wag na po tayo magreklamo, no? At least mabawasan yung tax natin, no? Dapat masaya tayo, no? Okay. So Salceda argues that the current high stock transaction tax, the highest in the ASEAN region, tayo daw pinakamataas na tax at 60 basis points. Hindi ako familiar kasi hindi naman ako nagtitrade sa ibang lugar, no? Has inflated the cost of investing in the stock market, which has led to lackluster market activity with minimal participant. Siguro may katotohanan po ito kasi aminin po natin, guys, no? Marami po sa inyo dividend investor, marami po sa inyo value investor, marami po sa inyo nakikinig sa akin ay long-term investor. Pero ang reality po, minority po tayo. Karamihan po ng market participant are into technical analysis, and also marami po talaga sa market participant ay day traders po talaga. Mas nauna po sila kaysa sa atin po, no? Mas late na po sa Pilipinas, no, na nauso yung mga ganito, no? Minority, mas konti po tayo, mas konti po talaga tayo, no? So out of all the ASEAN 6 economies, the PSE
has the fewest listed companies. Totoo po yan, only 275, no? Usually 300 give or take po yan. While Singapore, the second lowest, has around 640. Grabe po ang Singapore po. Mas maliit pa po sa Quezon City. Singapore. Kasi isang taon po akong tumira sa Singapore, dulo sa dulo, isang oras mo lang po biyahihin po yan, no? Ayan, 640 ang listed nila, sa atin Pilipinas 275. Ang laki-laki po natin, no? So bakit ganun konti? Actually, isa rin po itong reason kaya malungkot po mag-invest sa Philippine stock market. Kaya hindi po ako diversified investor, kasi ano mapipili mo sa 275? Ang konti-konti po niyan para makakita ka ng magandang investment. Anyways, sabi po dito, no, since the stock transaction tax was raised from 0.5 to 0.6% in 2019. Noong 2019 pala tinaas from 50 basis points naging 60 basis points, no? Ang sabi ni Salceda, simula daw nung itinaas yung tax, PSE index has dropped by 30%. So parang ini-imply niya na yun ang naging cause. So siguro hindi naman yun ng cause. Siguro hindi naman yung pagtaas ng 10 basis points. Sa tingin natin, dahil marami po talagang problema na dumaan, no? Honorable Salceda. Well, anyway, siguro factor din po ito, no? Alright. The proposed stock transaction cut would also provide relief to SSS and Philippine Health Insurance Corporation, which are constrained by the rigid investment policies that exclusively focus on the Philippine stocks. Makikinabang daw ang SSS at ang PhilHealth, no? So hindi po ako masyadong familiar, no, kung paano pa gumagana ang SSS at ang PhilHealth, paano sila nag-invest. Kung familiar po kayo, pa-comment naman po sa baba. Hindi ko po alam kung madalas din po sila mag-trade or matagalan, long term po sila. Well, anyways, magkakaroon sila ng cost savings, no? Ayan, so and alam ko po, no, mga foreign institution and investor, no, in and out din po sa position po yan, no? In and out ng mga foreign institution and investor. So baka maka-help nga po ito. Baka makatulong na maengganyo sila na mag-trade dito and then mag-provide ng liquidity. Baka mabuhay po ang dugo ng ating market, no? Yan, this hinders price discovery, causing Philippine stocks to remain stagnant. Alam na po natin yan. Ang tagal po nating stagnant. Wala po liquidity. Ilang buwan na po tayo nagtitiis na walang liquidity. In fact, the monthly transaction volume in terms of pesos remains below 2012 level. Mas mababa na daw sa 2012 level, and in dollar terms is comparable to 2007 levels. Bumagsak po kasi ngayon, no? Pero hindi naman po dahil dito kasi nga po buong mundo wala pong liquidity. Well, anyways, muna po natin kontrahin, no? Maganda naman ang purpose po nila, ibaba ang tax po natin. So sana mabuhay ang dugo ng mga market participant. Pero bago kayo mabuhay yan, mamili po muna tayo mamili habang mura ang market. Dahil lang po. Okay, hanggang dito na lang po tayo sa balita po na to. Disclaimer po, as always, do your own research po, no? Hindi po ako professional, hindi po to financial or investing advice. Kung ano man ang pinagdadaldal ko dito, no? Good night po, God bless po, bye bye.